Mga kapiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, isa kong kakamping mga kabida, ano? At kasamahan po ni Risa Hontiveros dyan po sa Akbayan po. Naniniwala na kapag makonsolidate po ni Sara Duterte yung kanyang mga kakampi po dyan sa Senado, mga kabida, wala hong mangyayaring impeachment po, ano? Okay? Naniniwala ito si Ronald Llamas, self-confessed mga kabida, na political analyst, ano po, na kapag mako-consolidate ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kaalyado dyan sa Senado, tsak po, walang mangyayaring impeachment trial po, ano, mga kabida. Dahil dyan pa lang sa Senado, mga kabida, solid na po yung minority block para ho kay Vice President Sara Duterte. Samantalang yung 15 members po ng majority block ay hindi ho lahat dyan anti-Duterte, mga kabida. Ibig sabihin, meron pong mga pro-Duterte dyan. Okay? Aminado po dyan, ano, mga kabida. Ito si Ronald Llamas po, ano, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito post ng The Philippine Star. Major battleground will be in the Senate. Ayan, naniniwala po si Llamas na ang battleground po, mga kabida, dito ho sa Senado, ano, patungkol ho sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Llamas on Vice President Duterte's impeachment case. Tingin ko sa Justice Committee, dyan po sa House, papasa. So, meron po siyang, kumbaga, inkling po, mga kabida, na papasa ito dyan po sa House of Representatives, ano? Ngayon, ang major battleground will be the Senate. Dahil even yung majority na 15, hindi lahat yon ay anti-Sara. Tapos yung minority, it's a strong minority, 9. So meaning solid po sila, no? Kung makonsolidate nila, yung 9 na lang, walang impeachment, mga kabida. Yon. Yon yung paniniwala po ni Ronald Llamas, ano? Isa kong kakamping at isang kasama po, mga kabida, ni Senator Risa Hontiveros sa Akbayan, ano? So, dito pa lang sa numbers dyan po sa Senado, malamang po, wala hong mangyayaring impeachment. Pero, bakit pag-uusapan po natin yung Senado? Kung dyan pa lang sa House Committee on Justice po, mga kabida, ay hindi na po yan papasa, ano? Kumbaga, mamamatay na yan dyan. And do you think yung sinabi po ni Llamas na papasa dyan po sa House Committee on Justice itong impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte? I don't think so. Kasi po, ang dami hong mga naniniwala po, mga kabida, na hindi po ito papasa, ano? Dahil may mga indikasyon po, ano, na hindi po makukuha po, mga kabida, ang required number na pagboto po ng mga kongresista dyan po sa committee na yan. Dahil ang dami daw mga mababatas po, ano, na alanganin daw na suportahan itong impeachment complaints against the Vice President po, ano, mga kabida. Yun palang sinabi po ni Attorney Rowena Guanzon, ano, na meron daw siyang nakausap na ayaw hong pumirma dito ho sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte ng mga kongresista po, ano, mga kabida. O, paano na yan? Okay? Granting for the sake of discussion, okay, lulusot po ito sa Committee on Justice, ano, mga kabida. Alright? Pagdating naman po sa plenary, okay, doon ho magkaalaman po, mga kabida, ano? Kasi po, pagbobotohan yan diyan po sa plenary, ano? Kung papasabayan sa plenary po, bago yan pupunta dyan sa Senado, mga kabida. So, 3 layers ang pagdadaanan po ng impeachment complaints, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano. Okay, una, Committee on Justice, pangalawa sa plenary po ng House of Representatives, at yung pangatlo po sa Senado. And do you think madali lang yung pagdadaanan po ng impeachment complaints versus the Vice President? Okay, from step 1 to step 3, hindi po madali yun, mga kabida. Kaya nga, sabi ko, wag muna natin pag-usapan itong Senado.
Kasi baka naman po ay hindi po aabot sa Senado yon. Okay, baka naman po dyan sa plenary po ng House of Representatives, hindi po aabot yung impeachment na yan. Dahil baka dyan po sa Committee on Justice pa lang mga kabida, patay na po yung impeachment po laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ano po? Okay? Hindi po ito katulad last time, no? Nung first impeachment complaints na isinampa po laban ho kay Vice President Sara Duterte dyan po sa House of Representatives, mga kabida. Na shortcut po yun eh. Wala hong Committee on Justice po, ano, mga kabida. Basta na lang po, nabuo po yung required number po, ano, itong 105 ata yun, or 106, hanggang umabot po sa 250 congressmen na pumirma po. Kasi ang pinagbatayan during that time is yung signature lang eh. Alright? So, umabot po sila doon ho sa required number po para dumiretso po doon ho sa Senado po, ano, mga kabida. Yung transmittal po ng articles of impeachment. Unlike po ngayon, wala. Pahirapan po. Okay? Hirap po itong mga nagsusulong po ng impeachment against the Vice President na makuha itong magic number po makabida, no? Para hindi na po dumaan dyan sa House Committee on Justice. Kaya nga andyan po sa Committee on Justice dahil hindi po nila nakuha po yung required number po, ano, mga kabida. Diba? So sa tingin ko po, ano, in my personal views, parang mahihirapan po itong impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano po. At hindi lang ako ang merong ganyang pananaw po, kahit na yung ibang mga political analyst medyo nagdududa din mga kabida, no? Na hindi po talaga lulusot yan sa mga panahong ito, ano? Lalong-lalo na po na nadeklara na po ito si Vice President Sara Duterte. So marami hong mga kongresista na mag-aalangan po, ano, na baka naman po maresbakan po tayo pagdating ho ng panahon, di ba? O, siguro, kilala po nila si Sara Duterte, ano? Mga kabida, ano po? So, dapat po kilalanin po nila itong si VP Sara. Magtanong-tanong po sila dyan po sa mga taga Davao. Okay? Para alam po nila kung ano po talaga itong si Sara Duterte. Kung vindictive ba ito o hindi, mga kabida, no? Pero human as she is, nasasaktan talaga yon, ano? Makakaramdam talaga yan ng paghihigante, galit, ano, mga kabida, dahil sa nangyari ho sa kanila, no, mga kabida. Unang-una po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po, ama po yan, patriarch po yan ng mga Duterte, pero ang ginawa po, mga kabida, dinala po sa dahig. Doon po ikinulong. Tapos ito hong si Sara Duterte, ang dami hong mga aligasyon o akusasyon laban sa kanya, ano. Kumbaga, yung paninira po, ano, sa kanyang pagkatao po, nangyari po, ginawa na po, ano, mga kabida. Pero ang nakaganda lang po, dito ko kay Vice President, lumaban. Okay? Matatag po. Kaya hindi po natumba. Okay? Hindi ho basta-bastang matumba yan, mga kabida. Yang si Sara Duterte, kasi Bisaya yan. Bisayang dako, ano. Ang mga Bisaya po, mahirap patumbahin po yan, mga kabida, no? Kaya, balikan po natin tong impeachment, ano, ni Sara Duterte. Na-surprise lang po ako, ano, dito ho sa mga binitawang salita po ni Ronald Llamas po, mga kabida, no? Kasi, yun nga siguro, factual lang po siguro, ano, at saka, nakikita po ni Ronald Llamas yung totoong numbers, ano, diyan po sa Senado, ano po, mga kabida. Kahit na po 15 yan, majority yan, mga kaalyado po ni Tito Soto, Ping Lacson, mga kabida, pero hindi ibig sabihin po na sila po ay anti-Duterte na po, ano, mga kabida. Ilan po sa mga nakikita ko pong boboto ho sa acquittal dyan ni Vice President Sara Duterte, ano, sa hanay po ng majority block, dyan po sa Senate. Ito hong si Sherwin Gatchalian, ito hong si Loren Legarda, mga kabida, ano, ito hong si Pia Cayetano. Alright? Pwede pa. Ito hong si Mark at saka si Camille Villar. Kasi malaki ang utang na loob po ng mga Villar po sa mga Duterte, ano po, mga kabida. Diba? So, tingnan natin. Abangan po natin yan. Kung matutuloy ba yung sinabi po ni Llamas, mga kabida, na
pupunta po ng Senado, ano, ito hong impeachment complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano po. So para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, mga kabida, talaga bang pupunta po sa Senado, magiging battleground po ang Senado dito ho sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte? O hanggang Committee on Justice lang po yan, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, pick all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.